Right? So, hindi ko alam kung paano kayo nadala ng ating mga subscriber, no? Or nung nag-introduce po sa inyo about the Zoom at na-explainan or napahapyawan kayo about the business, meron na kayong idea a little bit. So, probably ang naisip nyo in general, ito ay negosyo. At ang napasok po, yung first impression po ninyo ay ito po, no? Hindi na kailangang pag-aralan kasi digital po siya at robot. May napasok din ba sa isip niyo na doble agad yung kita, sobrang taas na interes, mabilis ang kitaan kasi AI, crypto, one-time, big-time investment po, ano? My dear friends, ma'am and sir, hindi po yan ang ibig sabihin ng taong nagdala po sa inyo dito sa Zoom. Dahil yan po ay scam. Ibig sabihin, scam ang hanap nyo. If that is your hanap, then you are in the wrong webinar. Kasi dito, salungat po lahat ng ating pag-uusapan. Lahat po yan ay correct natin sa ating negosyong pag-uusapan ngayong gabi. So ano po ba iyon? So with that, may mga nag-raise kasi ng hand, no? May mga first-timer pero naka-device name, Vivo something. So later, paki-rename, no, na iyong pangalan para ikaw ay mabilis na ma-recognize. Welcome pala sa lahat ng ating mga first-timer and please be comfortable sa ating webinar. Alright, let's proceed. So ano po ba ang ini-introduce ng taong nagdala sa inyo dito sa Zoom? Ito po ay patungkol sa tinatawag nating blockchain technology. So ano po ba yung blockchain, Miss Patty? As simple as siya po yung teknolohiya ngayon sa ating digital world, no? A leading technology in the IT industry, kung saan nabago nito kung ano ang transaction natin, no? It makes our transaction very safe and secured po. So, ano po ba ang ibig sabihin talaga ng blockchain? As simple as yan po ay tinatawag nating digital ledger, kung saan po lahat ng asset or record of transaction ay naka-record sa isang block. Yun po yun, no? At did you know, ma'am and sir, na ang kauna-unahang blockchain po ay na-create ni Satoshi Nakamoto. Tinatawag po yan na Bitcoin blockchain. So, dahil Bitcoin blockchain, ibig sabihin, blockchain lang siya ng Bitcoin. All the transactions, all the records ng Bitcoin transaction nandoon sa block na iyon. So, ganun po, no? In traditional or sa real world po natin, para mabilis ninyong maintindihan, ano po ba ang blockchain? In layman's term po, yan po ay parang network ng mga bangko. Yung tinatawag nating Visa, Mastercard, Banknet, kaya tayo nakaka-withdraw from BPI kung ang account natin ay S-West or Security Bank. Bakit na tayo nakaka-withdraw sa machine ni Union Bank, ATM machine ni PS Bank? Kasi ang network po doon, Banknet, which is centralized sa lahat ng bangko. So sa mundo ng digital, parang ganun po si blockchain. Maliwanag po, siya yung software. Alright? So sa loob po ng blockchain, paano nangyayari ang transaction? Ganito lang po yan. Meron pong tinatawag na hash function. Yung hash function na yon ay combination po ng numbers at alphabet. Okay, so yan po ay mga mathematical equation na tinatawag nating hashing code or cryptography. So makikita niyo po, para mabuo ang isang block or ma-confirm ang isang transaction, meron po muna tayong tinatawag na hash at previous hash. Okay, check muna natin ang ating pen. Okay, so ayan po, no, makikita nyo combination 3W8F tapos 000 ang previous hash. I-combine nyo po yan po mapuproduce ang block number 2. So para makaproceed sa block number 3, kailangan ng previous at yung original hash. So yan po yun. Once na-confirm ang transaction sa loob, makapag-create na po ng new transaction or new block. So sino po ang nagko-confirm ng mga transaction or nagva-validate ng transaction? Tinatawag po natin silang miners. Alright? Mamaya malalaman po natin bakit may mga miners. Alright? So making po, ma'am and sir, the blockchain technology the safest and secured technology. Bakit po? Hindi na-change, hindi nahahack or namamanipulate ang mga transaction sa loob ng blockchain. Okay? Naintindihan po, are we learning? Type number 1. So now, let's go dive deeper into the blockchain tech.
So, ang blockchain tech may 4 po na major sector yan, ma'am and sir. Tinatawag natin crypto, decentralized finance, NFT, and metaverse. Yan po ay naririnig nyo na sa social media. Tama po ba? Okay, type po dyan if naririnig nyo na. Send me number 2, no? If naririnig nyo na yung mga salitang yan. So now, himay-himayin po natin ito, no? Pahapyawan ko lang kayo kasi malawak po iyan, no? A simple explanation lang para you will get the sneak peek kung ano po iyan. Para mas maintindihan nyo at lumawak yung pag-intindi nyo sa blockchain. So, unahin natin ang crypto. Yan po ay tinatawag na virtual currency. Currency means pera, no? Digital money. Kasi virtual, no? Ibig sabihin digital. So, yan ay digital money, which is ang underlying technology po ay nasa loob siya ng blockchain, which is safe na virtual currency. Dahil yan po ay encrypted gamit ang tinatawag na cryptography. At ang cryptocurrency po or virtual currency ay decentralized system. Anong ibig sabihin ng decentralized system? Wala pong nagmamanage ng transaction. Katulad po ng mga bangko natin, meron po yung intermediary or middleman or nagre-regulate. Sino po? Bangko Sentral ng Pilipinas. So dito sa decentralized system ng cryptocurrency sa loob ng blockchain, yan po ay decentralized. Mamaya mas maintindihan nyo po sino po ang nasa loob ng network na yan. First, paano po ba tayo nag-evolve sa cryptocurrency, ma'am and sir? No? Balikan lang po natin. Noong unang panahon, nag-start tayo sa bartering. Ayan, kung saan, kung kailangan mo ng bigas, makipag-exchange ka kung meron kang gulay. Exchange mo doon sa taong may bigas. Ngayon, magkakaroon ka na ng bigas, tama? Tapos, bigas sa karne, karne sa gulay, or karne sa isda. So, ganun po ang ating palitan before. Hanggang sa nagkaroon ng gold, metal coins. Yung gold kasi, yan po ay mabigat, no? In terms of space and time, matagal po yan. Hindi naman pwedeng kung meron kang bibili na grocery, dala-dala mo isang bar ng gold, no? Mahirap po. Kaya naisip ng gobyerno na pwede palang magprinta ng pera na papel. So yan po, ang paper money or fiat money natin na tinatawag. Hanggang sa nagkaroon po ng plastic cards, ito po yung mga ATM po natin, yung debit and credit card natin, kung saan pwede palang ilagay ang pera sa card. Possible pala yon. Yes. At hanggang sa dumaan po ang pandemic, nauso ang tinatawag na electronic money or mga electronic applications na naka-install sa ating mga cellphone. Halimbawa po dyan yung GCash, Maya, GrabPay, PayPal, yan po ay mga electronic applications kung saan nakastore ang ating mga pera or electronic money. And then, eto po, nagkaroon na ng cryptocurrency. Bakit na-create po ang cryptocurrency? Dahil ito pong mga to ay regulated po ng gobyerno. Or ibig sabihin, may intermediary or middleman. At minsan, pag ikaw po ay nagtatransact, katulad ng bangko, mataas ang charges, mga fees and taxes, minsan hindi ka agad nakaka-withdraw dahil may system maintenance, mga ganon, no? Kaya po nagkaroon ng crypto to make the transaction safe, secured at convenient po sa lahat. 'Di ba? Pag nag-withdraw ka ng 5 million sa bangko mo, hindi ka agad mawi-withdraw 'yon. Kasi nga po, kailangan pa ng maraming ganitong kakapal na dokumento para ma-verify anong gagawin mo sa 5 million. The fact that that's your money, pero hawak ng bangko, hindi mo na-withdraw. So yun po, no, ini-eliminate natin yung ganong klaseng sistema. And that crypto came into existence. And that crypto, dahil yan po ay bago, normal po, ma'am and sir, na tayo ay matakot na totoo ba talaga na pera yan? May value po ba yan? Saan po nai-store yan? The same way how we adapt and react to the existence of plastic cards or credit and debit card and electronic money. Hindi naman po tayo user ng GCash eh. Napilitan tayo dahil pandemic eh. Tama po. Hanggang sa nasanay na tayo. And credit and debit card, tingnan mo nga naman po ang panahon. Halos po ngayon lahat ng bangko pinamimigay na lang ang debit at credit card. Credit card in general. Yung credit limit mo, pwede mo nang ma-withdraw into cash. So, kung paano po tayo nag-react dyan, ganun din po sa cryptocurrency.
the way we adapt. Dahil bago din po ay bago, matatakot tayo. But once na may mag-educate sa atin kung paano ang use case ng crypto, the way na may nag-educate sa atin na mga associate ng bangko na inoferan tayo ng credit card, matututo at matututo tayo. Tama po, no? Are we learning? So, ganun po ang evolution ng pera natin. Kaya mahalaga na naintindihan niyo po yan dahil crypto po ang ating pag-uusapan. 4 po yung sektor ng blockchain pero nasa crypto pa lang po tayo. So, crypto, ang kauna-unahang na-create po na crypto ay tinatawag na Bitcoin. The first electronic cash system po no, or white paper na na-create ni Satoshi Nakamoto, which has meron po siyang 21 million na max or cap supply. Yes po, tama po ang narinig nyo, 21 million. At ang circulating supply po ngayon sa market is that nasa 19.48 million na. May nagmamay-ari na ng 19.48 million. Ibig sabihin, less than 2 million na lang ang inimina. No? So, ganun po siya ang Bitcoin. Bakit po? To provide solution sa ating problema. Ma'am, I'm sorry, yung tinatawag na inflation. Okay po? Ito po, yung 1,000 mo, ito na lang ang mabibili niyan ngayon. Tama? At dati, yung 1,000, marami ka pong mabibili. Sa akin nga, sa panahon ko po, 5 pesos yung baon sa probinsya, malaki na. Nabubusog na ako sa resist time. Pero may inflation tayo, ganito na po ang value niya. Kaya ang hirap mag-adulting sa panahon ngayon. Right? May mga ano po dito, mga new sa adulting stage. Yan po, no, ang pinaprovide nating solution, yung Bitcoin or cryptocurrency. Dahil compared to Bitcoin po, ganito po siya pag scarce ang supply. As time goes by po, tumataas ang value, parang lupa at property yan. Kahit po until 10 years or 15 years later, kahit isang Bitcoin lang ang ino-own mo, pataas na pataas ang value. Compared sa ating gobyerno, pag tumaas ang demand, nagpiprint at nagpiprint sila ng pera. Tama po. Pero yung purchasing power ng tao, bumababa pa rin. No, bumababa pa rin ang value ng pera natin. Yun po ang inaano natin dyan, pino-point out in terms of the use case of crypto or Bitcoin. At si Bitcoin po, ito na po ang market cap niya as of January 2022. And these are the other cryptocurrencies. Si Bitcoin po ang first ever cryptocurrency, kaya siya po ang pinaka-dominant with 800 plus na ano po, market cap billion. Okay? Yan po yun. So, pag pinag-combine niyo po ang Bank of America at Bank of China, lamang pa rin ang market cap ng Bitcoin. Dahil the Bank of America and Bank of China, pinag-combine mo, 300 billion plus lang yan. Pero ang Bitcoin, 700 plus or 800 plus billion po based on data. Okay? So, ganun po ka-valuable ang asset, yung crypto na Bitcoin. And there are 22,000 plus cryptocurrencies exist in the market, ma'am and sir. Based on coin market cap. 22,932, kaka-check ko lang kanina. So, nagdagdagan po yan ng 61 na cryptocurrencies. We don't know what are those, pero marami na po. And we are now in the corporations era. Ano pong ibig sabihin dito? May korporasyon na or malalaking kumpanya na nag-accept ng cryptocurrencies or Bitcoin as mode of transaction or mode of payment. Ang kauna-unahan po dyan ay si Microsoft. Back in 2014. Alam niyo po ba yun? So yan po ay fun fact, no? Bitcoin po in exchange to buy the products and services ni Microsoft. Pagmamay-ari po yan ni Bill Gates. And these are the companies, totoong mga kumpanya, malalaking korporasyon na nasa Ethereum blockchain. Bank, tech, insurance, logistics, in oil and gas, others, mga fast food chains, yan po. Kilala niyo po yung mga kumpanya na yan. From bank to finance, down to supply chain, insurance, real estate, government, travel. Yan po ay mga kumpanyang nasa blockchain po. Ganun po ka-revolutionary ang teknolohiya na blockchain. Sa government, may bansa na nag-adapt ng cryptocurrency, primarily Bitcoin po, as legal tender. Ibig sabihin, regulated and most widely accepted mode of transaction. So yung pera nila doon na foreign exchange or currency nila talaga, fiat money, medyo hindi na ganun ka-valuable. Kasi crypto na pong ginagamit ng mga tao from retailers, mga SMEs, no? Pag bumili ng grocery,
That is in El Salvador pala, sa Latin America. And in terms of adoption sa America, largest bank in New York City Bank po, nag-launch ng sarili nilang digital asset. So yan po ay cryptocurrencies po. And how about naman sa Pilipinas, Coach Patty? Pinangunahan po yan ng Union Bank. Sila po kaunang nagkaroon ng crypto ATM machine located po in Makati sa may Paseo de Rojas where you can transact Bitcoin, buy and sell. Pinuntahan po yan ng ating coach, ng ating gwapo na coach na coach po ng ating Gen Z community, si Coach Alec. Ayan, pinuntahan niya kung totoo ba talagang nakatayo yan doon. Yan, pwede kang pumasok and take pictures. So yan po, no? Pwede po yan. And ang ating other coaches po natin, no? Pumunta sila sa Hong Kong at ito po ang mga nakita nila sa Hong Kong nung naglibot-libot sila. Different types of ATM machine. Crypto ATM machine. Ayan. May mga logo kung ano lang yung ina-accept na mga cryptos. Yan po, no? Ganda ng ano nila. Crypto ATM machine compared sa traditional bank natin na mga ATM machines. Ayan po. In terms po sa Pilipinas, yung hindi nyo pa alam, pang-8 po tayo in the world in terms of crypto ownership. Ano ibig sabihin nun? Nearly 7 million na po ang Pinoy ang nagmamay-ari ng cryptocurrencies. It's either Bitcoin, Ethereum, DNB, Solana, Dogecoin, at marami pang iba. So, ganun na po kadami. That's 6.13% of the total population ng Pilipinas. Ilan po tayo dito? 110 million. And nasa mga 7 million lang meron ng crypto. So, maybe, kaklase nyo, kaopisina nyo, nakapitbahay nyo, may crypto pala. So, hindi nyo lang alam. And dito po sa Pilipinas, tayo po ay binansagang Bitcoin Island, and that is in Boracay po. Bakit po binansagang Bitcoin Island, ang ating one of the 7 wonders? Mga maliliit or mga SMEs or retailers po dito, mga merchants, ay nagtatanggap po ng Bitcoin or Satoshis via Lightning Network, where you can buy breakfast, coffee, mga anong gusto mong biling merchandise doon sa Boracay, pwede kang magbayad sa Satoshis. Yan po ang use case. Kung mapapansin nyo, yan po ang use case ng Bitcoin, mode of payment or pera, parang fiat money. Okay, pero yan po ay hindi nahahawakan. Nag-i-exist po yan digitally or virtually. Hindi po nahahawakan ang Bitcoin. Alright po. So yun po ang use case natin. At marami na pong mga financial startup dito sa bansa natin na gusto na ring mag-focus sa blockchain tech. Kasi marami pong uses ang blockchain tech, hindi lang po sa bank and finance, nakita niyo po kanina. Right? So, para to get a big picture sa adoption ng crypto, sa cellphone, pagpalagay natin, nandito tayo sa 3310. Sino po ang nakaabot ng 3310 na cellphone? Ako po, nakaabot ba ko dyan? Yan po yung una kong cellphone, 3310. Hindi ko pa nga akin eh, hiniram ko lang sa kuya ko. So yan po, in terms of adoption, sabi nga natin, we are still early. No, we are never too late for crypto. We are just right on time. Ang layo pa po ng ito po ang future natin. No? Yan po ang adoption natin pagdating sa crypto. Okay, sa mga bago pa lang, so are we learning? Sa ating previous part, nasa crypto pa lang po tayo. So hindi po natin, hindi naman po kaagad ang value po ng Bitcoin ay naging 2 million in peso kaagad. May evolution din po yan. Okay, katulad ng evolution ng pera natin kanina. So of course, nagsimula po yan sa 0.01 centavos. Hanggang sa ang pinaka-na-reach na peak niya is $10. Ito po ay tinatawag na Bitcoin stock to flow chart or Bitcoin chart para sa hindi nakakaalam. So pioneers era po yan, mga taong unang nagtiwala pagdating sa Bitcoin, no? Ang pinaka-peak niyan, all-time high, umabot ng $10. Hanggang sa nasa speculators era po tayo, ibig sabihin maraming na pong nag-i-speculate na tataas yung value ng Bitcoin. So dyan po tumaas yung mga trading volume at mga nag-ICO po. So nasa umabot po ng $1,000 ang value ng Bitcoin. And then, here comes the retail traders era. Ibig sabihin, mga maliliit po na negosyante nag-adapt po sa crypto or Bitcoin. At ang pinakaano dito, value is $10,000. Yun yung prediction, na-reach na po yan. And then, we have this corporations era. Ano po yung corporations? Malalaking kumpanya po mag-a-adapt sa Bitcoin. Gagamitin mode of transactions.
or mag-a-accept, marami na po. We have Ferrari, Honda, and other big corporations, mga luxurious brand ng mga sasakyan, nag-a-accept po ng cryptocurrencies. Alright? At ang pinaka-value po dyan is tataas na po ng $100,000 per 1 Bitcoin. And the value of Bitcoin now is traded in between 37.5 to 38,000 per 1 BTC. That is 2 million something plus in peso. At ito po ang future natin, government's era. Ibig sabihin po, makikialam na ang gobyerno. They will regulate cryptocurrencies. Pinag-uusapan na nga po sa Congress natin, sa Senate natin. Pinag-aaralan na nila yung tinatawag na mag-launch sila ng sariling digital currency or CBDC, Central Bank Digital Currency. So yun po ang future at predicted po yan na aabot ng million ang value per 1 Bitcoin. Yun po, no, hindi po kaagad na naging 2 million. Ito po ang future natin pagdating po. If you own 1 Bitcoin. Yan po yung at least nakita nyo na. So overlapping na po yan ngayon kasi dito pa lang sa corporations era, may government na. El Salvador, in the parts of Switzerland, in the parts of Dubai, in the parts of Germany and the UK, no, sa part of Asia, Hong Kong, nag-a-accept po ng crypto. Regulated po, no, they allow exchanges to have a crypto license to offer those services po sa lahat. Yan. So yan po ang pinakatinitingnan natin na bakit kailangan mong pumosisyon. At eto po, no, trivia lang ito. Ang Bitcoin po, sabi ko kanina, may magkano po? 21 billion maximum supply. Bakit po yan may supply? Dahil ang Bitcoin po ay minimina po yan, ma'am and sir. Minimina po yan. Bakit po minimina? Dahil meron po tayong tinatawag na halving year. Ibig sabihin ng halving year, nagyayari po siya every 4 years kung saan nakakat yung reward ng Bitcoin. No? Nakakat yung reward ng mga miner dun sa Bitcoin na nare-receive nila. So every 4 years po yan, kaya napapansin nyo, 2012, 2016, 2020, and the upcoming halving year is 2024. At mapapansin nyo rin, meron pong all-time high at all-time low. ETH and ETL yung pagbaba po ng value ng Bitcoin, and that history will repeat. Ganun po yung cycle, marirepeat siya every bull run na tinatawag. So kung 2024 ang halving, ang expected bull run is 2025. At ito pong nakikita nyo dito, back in 2020, pinaka all-time high po niyan, $69,000 per BTC. Okay po, yan po ang mangyayari sa darating na halving. Kaya po excited lahat ng mga tao na sa mundo ng crypto ngayon pagdating ng halving dahil lahat po yan magiging profitable or magkaka-benefit sila. Kikita. Do not be surprised kung may magiging millionaire pagdating ng halving. Alright po. So, deflationary ang Bitcoin. 21 million, scarce, minimina po siya at yung reward na marireceive ng miner po ay nasa 3.125 na lang. Again, mga miners, sila po ang nagsusolve ng complex mathematical equation or puzzle po sa loob ng blockchain ng Bitcoin. Yun po, no? Dahil sabi ko nga, decentralized yung network, wala pong gobyerno na nagmamanage yung transaction. That's why miners came into existence. Sila po ang nag-maintain at nagsisecure ng network, nagva-validate ng transaction. With that effort, merong reward. So, kaya po ganon. Sila po ang nag-maintain. Alright? That's why may mga bagong transactions, may mga bagong coins na Bitcoin came into the market. Naintindihan po, no? Ganun po ang nangyayari sa loob ng Bitcoin network. At ito po ang pinaka-inaabangan ng lahat. The halving year. Alright? So that is cryptocurrency. And now, I add Bitcoin, we have Ethereum, Binance Coin, XRP. Those are other major stable coins po natin sa cryptocurrencies. Next, let's dive into decentralized finance. Ano po yung DeFi? Sa real world natin, meron tayong traditional bank. Dito sa mundo ng digital world, merong DeFi.
As simple as yan po ang crypto bank kung saan mag-i-impok ka ng cryptocurrencies. Kung meron po tayong DPI, doon natin i-impok yung pera natin, no? DPI, Metrobank, and other traditional banks. DeFi, as simple as yan po, no? Katulad ng traditional bank natin, yan po ay nag-offer lang din ng lending, investing, yan po, and even exchanging crypto asset. Sa bangko din natin, tinetrade din yung pera natin. Tama? Yung fiat money natin. So, ganun din po dito. DeFi ang tawag. Example ng mga crypto bank po, ito. You have Coinbase, BitMEX, Kraken, Huobi, Bitflyer, Bitstamp, Robinhood, OKX, Bybit. Yan po ay mga crypto bank. Equivalent po yan. Sila po yan si Metrobank, HSBC, no, Citibank, sila po yan. Okay, sa digital bank, sila po ang mga players natin. That is DeFi. At ang DeFi po or bangko sa loob sa market po natin in existence, 754 nakalagay dyan. To date po, 846 na. Yan po yung mga bangko na yan. Now, NFT. Ano po yung NFT? As simple as ma'am and sir, yan po ay unique digital version ng mga art. Kung meron po tayong museum, sa mundo ng digital, sa blockchain, ang tawag po dyan ay NFT. Naka-display po yung mga arts, no? Sa loob ng tinatawag nating marketplace na OpenSea. Okay? Kung saan yung mga art na yan ay hindi po nare-replika. So halimbawa po nito, futuristic na design ng Nike shoes, simple lang siya, nasa parang spaceship, yan po ay tinatawag na NFT, digital art. No? Kung yung mga art natin sa gallery, museum, nahawakan, dito hindi po. Kasi digital na. Yan po yung equivalent nila Mona Lisa, yung mga antique sa loob ng museum natin, yung mga paintings, yan po yun. No? Yan po yun sa National Museum natin. So, halimbawa po nito, ito ang tinatawag na collectibles ng Bored Ape Yacht Club. Mga collection ng mga ape, iba-iba yung mga reaksyon. Merong sad, may happy, may mga naiinis, naiirita, mga reaksyon, emosyon. So, yung Bored Ape Yacht Club, binibid po yan ng 36 Ethereum. Ibig sabihin, makakabili ka or makakolekta ka ng ape na to pag meron kang 36 Ethereum. So, ang pera, Ethereum. Ayan. So, para makabili ka niyan, 36 Ethereum, makapag-accumulate ka, and 1 Ethereum is 88,000 during this time. Kasi ang value ng Ethereum ngayon, traded $2,000 per Ethereum. Nasa more than 100 plus yata yan in peso. So dito, during this time, 3.1 million. Pag bibili ka nitong NFT na ito. That is NFT po. Alright? At ang pinakamahal po na NFT or art sa buong mundo, ma'am and sir, ay tinatawag po natin the merge. Ito po, parang itlog, no? Black background, tapos parang itlog lang siya, kulay puti, tapos gumagalaw-galaw. That is 91.8 million yung value ng the merge para ka makabili. I don't know how much is this in Ethereum. Probably 5,000 plus Ethereum para makabili ka ng the merge. Yan po ang pinakamahal na NFT or art. So sa mundo natin, ang pinakamahal na art ngayon is Mona Lisa. Tama po, nasa Paris. No, yung Mona Lisa, mahal po siya pag ini-exhibit po or binibid. So, sa mundo ng digital, si The Merge po ang equivalent. Alright? And next, we have Metaverse. Ito po yung parang naririnig nyo lagi kay Mark Zuckerberg, may-ari ng Meta or Facebook, formerly Facebook. Ito po yung tinatawag nating immersive or 3D virtual universe. Kung saan meron po yung social media, online gaming, virtual reality, no, augmented reality, and even cryptocurrencies. As simple as the digital world. Mundo po yan, pero digital lang. Kung ano meron sa atin dito, meron din po dyan. Metaverse. Halimbawa po, real estate property. Digital land rush. Sabi dito, sold. So may nakabili na yan sa mundo ng metaverse. May nagmamay-ari na. Ibig sabihin, ang bayad po dyan, Ethereum. Pag metaverse po, Ethereum po. Ethereum blockchain po yan. So ito, probably this is, mall, Kraken Mall, Kraken Community, kung saan may mga tao. So, sa real life, kung wala kang kaibigan, pwede kang mag-create ng maraming kaibigan. Wala kang jowa, pwede.
Create ka ng jowa, maghanap ka dyan, makichat ka lang via avatar. Pwede po. And the value of real estate, the same with sa traditional natin, na tumataas yung value, ganun din po dito sa metaverse, pero mas mataas yung growth kasi po concentrated or ilan pa lang ang players po sa metaverse pagdating sa real estate. And North America contributed a lot. Marami pong nag-a-adapt ng metaverse doon sa North America. Actually, tayo po, number 1 po tayo sa metaverse, Pilipinas. Pero bumaba po yung natin, rate natin in terms of adoption. Kasi hindi pa ganun kaano yung technology natin. So with that, mag-grow po siya. Ito po, tataas incremental growth ng 5.37. So that can be your generational wealth transfer and technological transfer, ma'am and sir. Sa mga next na henerasyon, sa mga anak po ninyo, mga apo. And that is to wrap it up, yan po ang blockchain. Alright po. The question ko po sa inyo ngayon is paano mo ipoposisyon yung sarili mo sa mundo ng digital. Cryptocurrencies, DeFi, non-fungible token, metaverse. Yan po ay malawak. Now, ang ma-advise ko po sa position yourself kung saan makakapitalize mo ang mga mundong ito, itong sektor na ito. Dahil bawat sektor na yan may mga opportunity, business opportunity, very dynamic world. At if you go deeper into crypto, ito halimbawa, HTX, yung may mga asset ka din, digital asset beside crypto, like, yun nga, metaverse, NFT, pwede kang mag-stake, dual investment, katulad lang din ng mga traditional bank natin na nag-o-offer din ng iba't ibang services. And once you decide to accumulate digital asset, halimbawa, crypto, you have to trade po. Halimbawa, ito po ang itsura pag nagtitrade ka manually ng crypto. Kasi for you to buy NFT, metaverse, kailangan nyo po ng pera which is crypto. At saan mo ilalagay? Sa bangko. Saan ka magti-trade? Siyempre, sa bangko. Yun ang legit na proseso. Hindi po sa mga tinatawag nating dashboard. Pag mga dashboard, red flag po yan, ma'am and sir. Kasi pwede pong ma-program doon at papalitan nila yung mga naka-reflect doon na numbers na profit po. Pwede pong i-manipulate yan. Dito, hindi po namamanipulate. So you have to buy and sell manually to accumulate crypto. Paano? The safest way po is to enroll trading courses. Mga academy po, na nag-o-offer ng trading. At hindi po bababa sa 70,000 pesos yung tuition fee. Tuition fee pa lang yan. At anong pag-aaralan? Itong mga patterns na yan. Yan, yung mga indicators na yan. Kailan tataas yung market, kailan bababa yung market, to close position, to open position. And once you graduated, ito po ang magiging aura mo. Your desk will be like this. No? So marami kang monitors kasi kailangan marami kang iti-trade. Marami kang babantayan mo yung market. Trading journal, mag-analysis ka. Yan, trading plan, announcement, may mga balita na nakaka-apekto sa galaw ng market. And human as you are, dapat good or emotionally stable ka or physically stable ka. Once you set down there, dapat tanggap mo na rin na may pagkatalo. Halimbawa, ako now, I choose manual trading. Nabalitaan ko, naghiwalay yung Katnil. Katnil fan ako. Pag upo ko dyan, galit ako, naapektuhan yung trading decision ko. Emotions. Number 1 po, nakalaban yan ng tao. Pag ikaw ay nag-manual trade. Hindi ako makapag-decide ng maayos. When to open and close position. Apektado ako sa balita eh. Diba? Ganun po yun. No? So are we learning po? Now that hindi mo na po yan ma-i-experience. Pinapalakpakan po yan. Clap yourself po or give yourself a pat on the back kasi ito na po yung opportunity nyo tonight. Dahil ang goal po natin is to accumulate crypto. No? So, paano? Everything you see po ay robot na, AI na. And that, dahil tayo po ay nasa mundo ng trading or blockchain, high-tech na rin po tayo. Of course, we have a robotic trader, the new generation trader, Royal Q. Type po dyan, Royal Q. Yan po ang trader natin, huwag niyo pong kalimutan. No? So remember po, we are not an investment company.
We don't sell any securities, ma'am and sir. Baka isumbong niyo po kami sa SEC. No, hindi po kami nagsisell ng crypto. Ang babalikan niyo po yung mga crypto bank. Kasi kami lang po ay professional trader. Si Royal Q, kumbaga. Alright? And that we trade on the legit and top 10 or top 20 po na mga crypto banks. Ayan, yan po yun. We have HTX, formerly Huobi po. Indodax, OKX, yan po, Bybit-Crack. Yan po ang ating mga crypto bank. Alright? Paano po nagko-connect? Paano i-connect yung trader sa crypto bank? Via po an API management or tinatawag nating application programming interface. So, i-connect nyo lang yan, copy and paste the access key and the security key. Good to go na po yan, connected na. Ibig sabihin, bounded na. No? So, once bounded, ano po ang gagawin? You have to trade na. Yan, nakaset up na po ang ating robot. So, the question, ano po ang klaseng strategy or trading ang ginagawa ng robot natin na si Royal Q? Marami po kasing strategy sa mundo po ng trading. The simple as to buy low, sell high. That's the general principle of trading. At pag malaki ang trading capital, malaki din ang trading profit. Pag mababa ang trading capital, mababa din po ang trading profit. Tama po. Yon, buy low, sell high. Ang nangyayari po sa manual trading, buy high, sell low. Tama po, marami pong nakaka-relate dyan. So, dahil po tayo po ay gumagamit ng robot, so, dito po sa Royal Q, meron po tayong 2 ways to earn or to gain profit. Number 1 po is trading only. And pangalawa, tinatawag nating subscription business or affiliate. So, let's tackle trading first. So, sa mga wala pong idea anong itsura ng platform, ganito siya. Sa cellphone, no, Royal Q, once you download, ganyan na ganyan talaga siya. Alright? At itong platform na to, so sa mga subscribers yung nag-affiliate, this is real business. Kasi katulad po ng mga nagso-social media, tayo ay user ng platform ng Facebook, Twitter, TikTok. Sa iba, majority users. Pero sa iba naman na alam paano i-leverage, kumikita po sila. Business. No? Dito rin po, ganun din tayo. Majority of our subscribers are business owners, or we call them entrepreneurs. So, yan na po ang subscription business. So, mamaya po yan. So, first, trading. Paano kumita sa trading? Ito po ang trading strategy na ginagawa ng robot natin, si Royal Q, quantitative. What do you mean by this? Refers to mathematical and statistical models to make trading decision. As simple as mathematically computed ang pagtaas at pagbaba ng market. Kung ilang percent tinaas at ilang percent ang binababa, alam po yan ng robot. When to buy, when to sell. So, automatic po ang pag-execute ng trades yan. Tuloy-tuloy po, no? Hindi katulad sa manual trading. So, quantitative, ibig sabihin po, maramihang buy and sell. Alright po. So, dito, ma'am and sir, wala po tayong tinatawag na fixed na ROI or income po. No? Dahil nakadepende po yan sa volatility ng market. Ang market po is unpredictable. Hindi po namamanipula. Kasi kung yan po ay predictable at alam, syempre, alam na natin yung next na market, tama? Hindi sana marami nang yumaman. Diba? But since based po siya sa volatility, trading capital, at based din po sa trading pairs na trinade mo. Nakadepende po yan doon. Kung tayo po ay profitable or hindi. So now, ma'am and sir, na-bind na, nag-trade na yung robot mo, the primary goal or trabaho ng robot is to make profit for you. Potential profit po ng 0.5% to 5% per day depending again on volatility. So ang galaw po ng market is upward, downward, meron ding sideways. So pag bumaba yan, either tataas yan. So market always recovers. So dito, yung pagbaba po ng market or ang sobrang magalaw na market or magalaw yung coin, advantage po yan or competitive edge po yan ng robot. No, ang volatility po is high risk or highly stressful po yan sa manual trader. Magalaw masyado eh, 'di ba? Di ka agad na-TTA. So, ganun po 'yon, no? Volatility
ano po yan sa robot? Advantage niya. At yung pag-down ng market, kaibigan din po yan ng ating robot. The bear is our friend. Okay, sa ano po, sa manual trading, nag-iba po ang mindset nila. Kung sa kabababa ang market, parang ayaw ng mag-ano, di ba? So kung saka tumaas, saka lang din sila magsiset. So again, ang kaibahan po ng manual sa bot or automated trading is that manual, ikaw po ang magtitiis, ikaw po yung mag-aaral ng mga to. Tama po. And it will take a lot of years bago mo masabing profitable ka. Maraming sunog muna. Maraming losses muna. At you have to study all the news. Kasi nakaka-apekto nga po. And sabi ko nga, emotion. May emotion po tayo. Live data naman ang robot. Tayo po ay nagtitrade sa tinatawag na spot market. Ibig sabihin live data. Marami po kasing market sa loob ng ating trading platforms or crypto bank. So we traded only in the spot market. So no emotions kasi robot na, automated. All you have to do is set up the parameters. Dito po maraming nakukonfuse na akala ko ma'am, sir, automated na. Tayo rin pala ang magsiset up. May nag-send sa akin ng inquiry niyan sa YouTube, no? Sabi ko, of course, tayo pa rin naman ang magsiset up niyan. Yung set up po natin, ang kumbaga magiging instruction na susundin ng robot. At gagawin niya yung tinatawag nating cycle. Kumbaga, paulit-ulit. Sa manual trading kasi, di ba, pag na-set up mo na yan, nag-close position, set up ulit. So sana, yung mga time dito na hindi mo nakita na pwede palang mag-profit, sa robot, nakikita niya yan na profitable. So makikita niya every pagtaas niya at pagbaba, alam niya. So ganun po, no, all you have to do is set up the parameters. Based, of course, on the capital na meron ka. Alright? So na-gets po? So let's give you, ano po, no, a scenario. Assuming the desired profit is 20%, ang i-execute ng bot dyan at benteng tigwa 1%. Alright? At nakatrade po yan 24/7/365. Times, 20 times depending again on volatility. 24/7 po. Ibig sabihin walang tulugan po yan, ma'am and sir. No? Pwede po sa manual trading, mag-trade ka ng straight to 4 hours, 6 hours, but not really 24/7 kasi natutulog ka pa, kumain ka pa, naligo ka pa 1 hour, babiyahe ka pa kung saan ka man nagtitrade, kung sa bangko ka, babiyahe ka pa. So sa robot, wala siyang namimiss. Now remember po that the robot is only a tool for us para makapag-accumulate ng crypto or ng digital asset. No? Especially po kung ikaw ay walang background sa crypto or sa trading in general at gusto mong kumita, just use the bot. At the end of the day, or ang goal natin is kumita po. Ba't pa natin pahirapan sarili natin? May mabilis na nga na solusyon. Am I right? Yes or yes? Patay po dyan. Parang walang option, Coach Pat, ah. Bawal lumindi, ah. Ganun talaga. Ayan, joke lang po, no? Kidding aside. So, let's give you a demo, no? You start to trade, nagustuhan mo yung robot, or gusto mong patunayan na gumagalaw ba tayo, profitable ba tayo yung robot, nag-trade ka, nag-subscribe. So, you start to trade, tumaas po yung market, sabihin natin ng 1.3%, ito po yan. Parang ganito po yung market natin. Ayan, parang ganyan. So, yan po yun. Ito po yung dinedemo natin. No? 1.3%. Ang gagawin lang po ng robot is naka-standby lang siya para mag-sell na siya anytime. So, pwedeng yung first buy-in mo, pwedeng $15, $20, $10, 12.5. So, depende po, no? So, when to sell? Kailan po siya magsisell? So, kanina, tumaas po ng 1.3 at na-trigger po. Ito yung setup natin, 0.3%. Na-trigger yan. Nag-drop ng 0.3, magsisell na yung robot. So, meron kang take profit na 1%. So, pag bumaba po ng 0.3%, saka lang siya magsisell. Maliwanag po. Pwede po yung tumaas, pwedeng 0.4 or 0.2 kung bababa siya or 1%. So, yun po, no? Basta na-trigger po yun, magsisell siya. So, quantitative trading yung strategy, no? Hindi lahat po ng puhunan na nilagay natin is ibibili ng robot. So, pag nilagay mo lahat yan, pag bumaba pa yung market, wala nang mabibili, ubos na. So, hindi po gano'n, no? So, inaano po niya, sineset po natin yan dito. So, hindi kaagad na sa unang bili, naubos. So, yun po ang strategy niya. Hindi nauubos yung pera sa unang bili pa lang.
Alright? Naintindihan, nakakabili tayo in the deeper price. Kasi meron tayong sineset up na margin call. So, paano naman, pag tumaas yung market, kailan po, magsisell po ba siya? No? Para makatake profit. Hindi po, no? Ang gagawin niya is, pag tumaas yan ng 10%, tapos na-trigger po ng 0.3%, at yan po, magti-take profit ka ng 9.7%. Aantayin niya, alam kasi ng robot na, ito, gaganon pa siya. No? So, yan po, at magti-take profit ka ng 9.7% na malinis. So, sa spot market tayo, nagtitrade. So, buy low, sell high lang ang ginagawa ng robot. Remember po, hindi po siya nagsisell ng any losses. Alright? Inaantayin niya lang na matrigger or mag-bounce back yung market. So, hanggat walang natitrigger dyan na 1%, wala po yan. Alright? Sinaantay niya lang. Okay? Naintindihan po, ma'am and sir? So, kailan siya magbabay ulit? Pag natrigger po ng 0.5%. So, remember, the potential profit ng kinano ko kanina, 0.5 to 5%. So, the bot will buy pag na-trigger po ng 0.5%. So, in the big picture, ito po ay kuha sa Binance. Ito po galing sa ating coach, Coach Louie, no? Ating magaling na coach. So, I think this is XRP na nakatrade dito. So, ito po ang execution ng robot. Nakikita nyo, wala po siyang namimiss. So, ibig sabihin ng sell, nag-take profit na yan sa pinakamataas. Yan po. At B means nag-buy na siya. So, ito po ang nagagawa ng robot natin na hindi po kayang gawin isang manual trader. Now, 24/7 po yan. Makikita nyo po. Kung manual trader, hanggang dito lang yan. Tapos dito, pwedeng kumain siya, nag-CR siya. Namimiss niya na to. Yung opportunity niya sa market. Or probably natulog siya dito kasi gabi na. Diba? So sa market po, as a robot, tuloy-tuloy po yan. 24/7. Nakaset up po yan sa icon. So marami ang bili quantitative. Kumbaga parang scalping yan. Ngayon, ni-scalp niya, no? Sa spot market, yung mga data. So yung scalping kasi, highly stressful talaga yan sa mga manual trade. Marami po ang natatalo dyan. Tama po ba ako? Paki-correct na lang. Kung may mga manual trader tayo. Alright? So yan po, no? May mga kumita na po ba dyan, Coach Pat? Meron na po. So these are the screenshots ng ating mga subscribers. Hulaan nyo, baka sila po ay nandito sa ating loob ng ating Zoom. So makikita nyo po, no? Iba-iba yung amount. 77.48 USDT. No? Bago to, latest. Nung November lang. First week ng November. Dito naman, 41, 52, 82, 107. Nung November 4, 27. Ito last October. Iba-iba po siya. So kasi iba-iba po ng capital yan at iba-iba ang tinitrade na coin. Ito naman po, iba yan. So yan po ay mga screenshot, no? Ng ating mga subscribers. Iba-iba po, 59, 29. Dito naman, 110. Ito, malaki na mga capital po na ito. So, to give you the big picture, ito na siya, no? Kung ikaw po ay magti-trade, magfo-focus ka sa trading, pag malaki ang capital mo, kikita ka po talaga ng malaki. Ayan, katulad nito, tong user na to, subscriber na to. In peso po, 117, nung September 1, September 2, 66,000 in peso. Per day po yan. Daily capital, daily trading profit. 67, 139, 54. From September 1 to September 6. Ibig sabihin, in 6 days trading, nagtitake profit siya ng in total of almost 500,000 in peso. Kung ang palitan po dyan ay 50 pesos, no? Sa dollars. So, makikita nyo po, lamang po dito, ang malaki ang trading capital. Magkano po ang capital niya dito? 3 million. 3 million po. So, that is possible in trading, actually. The question now is, meron ka po bang 3 million? Para literal po na wala kang gagawin na mag-trade ka. No, wala kang gagawin. Pagising mo, buksan mo ng Royal Q mo, oops, may profit. Punta ka dun sa wallet mo, sa crypto bank mo. Kung HTX yan or Bybit, buksan mo, ayun, may fund, may profit na nag-reflect. So again po, ang ating profit wala po sa robot nasa crypto bank po natin. Ang nandoon po sa robot ay reflection lamang, parang transaction history. So ganito na po siya. Is this too good to be true? Po, marami na po, no, ang mga naka-achieve nito. Lalo na yung mga malalaking investor, mga big corporations, kinikita po nila yan.
So in 6 days trading, eto nang kita niya. So yung 3 million niya, that is like, divide mo yan, 6 days no, nabawi niya na. Hanap po kayo ng business na pag ang capital nyo ay 3 million, tapos mababawi nyo na to. Sabihin natin yung ano po, ito, almost kalahating million. Sa traditional business po, kung naglabas kayo ng 2 million, kung traditional business yan, kung restaurant or coffee shop, hindi nyo po mababawi. Kasi million pa lang, 1 million nagagastos na sa furniture and fixtures. Binili mo na sa mga machine and equipment. Yung iba bayad sa commercial space, yung leasing. No, yung iba naman, binili mo na ng ingredient, ang produkto, kung yan ay kape. So mababawi mo yan, yung ROI, 10 years, 15 years. Dito, 6 days na. No? So ganun po siya. Possible po yan sa trading. No, kung ikaw po ay may 3 million, well, all you have to do is to subscribe sa Robot. No? Mag-subscribe po. At bakit po Royal Q? Yan po ay 1.8 million user na. To date, nasa 1.38 million na po ang na-generate na profit niyan sa mga users niya. Sa trading po. And present po, 200 plus countries. Again, we are using AI and Robot. Never on leave. Doesn't fall sick. Doesn't need to eat and rest. Hindi po nagtutoilet, hindi natutulog 24/7. Did you know po, ang mga manual traders sa bangko, nagtitrade lang yan for hours. 8 to 11. Pagdating niyan, cut off na yan. At in the afternoon, aasikasuhin na yung mga transactions na nag-profit po. At isi-send, i-deposit na yung mga profits nila sa mga investors. And after nung 12, and what if yung 12 na yan onwards, in the afternoon hanggang hapon is magpa-profit ka pa, namimiss na ng mga manual traders. So dito sa sa Robot natin, hindi niya na namimiss yan. Okay? So yun po ang kagandahan pag gumamit tayo ng tool na AI. Pag gusto natin mag-accumulate kaagad ng crypto. So, sa traders, kung ikaw ay manual trader, darating ang panahon, marireplace ka na. Dahil lahat po ng crypto bank merong trading box. Kaso nga lang, ang trading bot nila, limited lang po doon. Usually grid lang yan, grid bot yung strategy nila doon. So, darating ang hari, yung profession mo, magiging obsolete ka. Get gano'n galing, marireplace ka. Kasi, let's not deny the fact na ang robot po, mabilis yan. Efficient yan. Hindi nagpapahinga. Smart, intelligent. Hindi naman katulad yung AI dati at ngayon na kung yun po ang takot natin na baka mag-glitch baka mag-ano. So far sa tagal ko na po dito sa Royal Q, hindi pa naman nag-glitch. Nag-upgrade at dumami po ang ating crypto bank. Safe ang pera, hindi pa naman ako nawalan ng pera dito. No? At mas lumago yung pera na nilagay. So all you have to do is subscribe. 120 USDT, 1 year po yan access at maglagay lang po tayo ng 20 USDT po, advanced gas fee po yan. Alright, so ganun lang po, no? Get the link doon sa nag-introduce po sa inyo and download, create an account and download Royal Q and then put your 3 million in your Binance or HTX or Bybit ano yung gamit mo, set up the trading parameters and click save at confirm na po yan. Cycle, iti-trade na yan ng robot. Tuloy-tuloy na po yan. Alright, 1 year po at profitable ka, then you can renew a year after. Ganun po siya. But, if wala ka pong 3 million, sino po ang may 3 million dito? Sino po ang wala? Type 1. Ito po ang solusyon natin. Kasi ang misconception po sa lahat, ang crypto or ang pagtitrade para lang sa mayaman or ang pagtitrade para lang talaga sa may pera. Kaya nga po, the rich get richer. The poor gets poorer. Kasi ganun yung mindset natin. Hindi natin alam na may mga ibang opportunity para tayo ay makasabay dun sa ganung trade, sa ganung business, particularly po sa trading. What is it? Subscription po. Ano po yung subscription business? Sa mga hindi interested sa subscription, feel free to go. Feel free to leave the Zoom. But if you are interested na kumita talaga dito sa crypto at kumita ng milyon, please stay.
Ito po ang opportunity sa atin na mga ordinaryong tao na walang mga 3 million pero gustong mag-accumulate at kumita po ng passive income. So the business is subscription. Ano po yan? Like Netflix, Prime Video, HBO, Disney Plus, yan po. Mga streaming services yan po, Spotify, YouTube. Dito sa bansa natin, mga internet provider po natin, no, mga SIM card provider natin, yan po ay nasa subscription business. Kilala niyo na po yan mga yan. Halimbawa po, no? Ibig sabihin ng subscription, nagbabayad ka monthly or annually bago mo ma-access ang isang serbisyo. Halimbawa po, Netflix. Lahat po ba kilala si Netflix? Si Netflix po, ma'am and sir, meron pong 200.37 million subscribers. Magkano po ang monthly premium po na plan kay Netflix? That is 549. Yan po ang binabayaran ko per month. Pero hindi po ako nanonood ng Netflix. Ano nanonood po nito sa bahay. Sila mama at papa ko, mga kapatid ko. So, binabayaran ko yung 549. Sabihin na lang natin, sarado natin. That is, yan po, $10 per month. So, every month, nagbabayad ako, kumikita sa akin si Netflix ng $10 per month. What if, yan po, hindi po what if, totoo talaga, 200.3 million. Nagbabayad ng 500 pesos na subscription. Per month po, kumikita po si Netflix ng 116 billion per month. Revenue. Every time na nagre-renew ka. Hindi naman po pwedeng sabihin ni Netflix, ayaw kitang maging subscriber. Tanggalin mo yung account mo. I-delete mo yung Netflix. Hindi naman po ganun. Ang gagawin mo, once you install the app at interested ka, click subscribe at automate mo, ilagay mo yung account mo doon, yung bangko mo, credit card or debit card. At recurring po yan, every time nagbabawas. Ang tao pa naman, hindi na naiisip na, oy, Judith na, babayad na, bigla ka na lang makakatanggap ng email doon, naka-resubscribe ka na kay Netflix. Wala na, hindi mo na mababawi. Wala pa namang refund sa mga ganun. Tama po? Agree po? So, ganun po, isipin nyo, 116 billion po ang kinikita ni Netflix. And take a look, kung si Smart po, merong, if I'm not mistaken, 60 million, oo nga, 60 million na subscribers, no, 60, pag lahat po yan ay nag-load, no, load po na data, Smart, no, we're talking Smart, yung SIM card natin, 60 million subscriber po si Smart, no? Lahat po yan nag-load ng peso na load. No? Pang text. Peso. Kikita si Smart per day ng 60 million. Ang tanong po, naglo-load po ba tayo ng peso per day? Mababa na po sa Pilipino ang 50 pesos data kasi. Pang data. Tama po ba? So times lang ng 50 sa 60. So ganun po ang kinikita ni Smart. That is subscription po, recurring passive income. Too good to be true, no? Numbers game po yan, ma'am. Answer times sa number of community of subscribers. Si PLDT, hindi naman po siya mismong si PLDT ang nagbenta ng internet, magkabit ng internet sa mga bahay niyo. May ahente po yan na nag-create ng maraming subscribers. Ako ahente, kunyari ni PLDT, dito sa Quezon City, meron akong subscriber ng PLDT na maraming nagano sa akin ng wifi, nagpakabit. Sabihin natin 100 na lang. Lahat yan nagbabayad ng 1,699 per month wifi. So, times nyo lang po. Lahat yan nagbabayad per month. That is business. That is subscription. Passive income. Ano ang kagandahan compared sa traditional business po? Halimbawa na mga direct selling. Yun po, no? Online selling. No? The difference is no subscription, no shipping cost. Kasi wala ka namang ibebentang tangible product na mga food supplement, mga pabango, mga sabon, lotion, wala naman pong ganun. Lifetime passive income. Kasi po, dito, robot ang tao mo, yung community mo. Unlike sa traditional business, mga empleyado or mga distributor yan. Yang mga yan po ay napapagod magbenta. Hindi naman po araw-araw kikita ka ng malaki sa pagbenta mo ng mga sabon, pampaganda, pampaputi, pampatigas.
no? Hindi naman po gano'n. Hindi naman po araw-araw, no? At stable income kasi dito, targeted din yung market mo kung yan po ay food supplement. Siyempre, yung mga may arthritis lang ang bibintahan mo. Hindi naman mo pwedeng bintahan yung mga kabataan, walang sakit yan. So target, ibig sabihin, piling-pili. Dito, hindi po. Lahat as long as may smartphone, can access blockchain, kasi ano po tayo, download the crypto bank, and then royalty, and you have the internet, good to go ka na. Digital, tama? So it's stable income unlike selling of tangible products. Mawala man lahat ng mga distributor mo, o yung empleyado mo, mag-resign man yan, dito, tuloy ang business kasi robot. Kasi 1 year eh. Sabihin natin, yung mga distributor mo, 6 months lang nawala na. Dito, bayad na siya ng 1 year. So, yun po ang kaganda niya. Worldwide market, blockchain po yan. No boundaries. Not affected by lockdown. Ito nga yung nag-boom ng business ng panahon ng lockdown. Diba? Marami pong nagsikalat. Forex, crypto, ng panahon ng pandemic. No? Minimal overhead expenses like rentals or salaries. Wala po. Minimal lang binabayaran natin. Subscription. Wala po tayo ditong binabayaran na rental. Commercial space na 150 per month. 150,000 per month na binabayaran sa rental. Wala po. Salaries, wala po. No? So that is the beauty of subscription business compared to traditional business. Ganun po ang kagandahan niya. So dito po, no, wala tayong cut off ng payout. Walang mga cheque-cheque. Walang ganun. So, diretso po yan. Once na nag-activate, matik mga ilang minutes, naka-reflect na yan doon sa royalty wallet address mo, sa asset mo. Then, if you want to withdraw. Marunong ka lang galawin yung P2P, you can withdraw po anytime pang kabilang. Yan. And, balikan ko lang dito sa ating subscription business compared po sa online selling, marami pong maraming tawag nito, disadvantage pag nag-online selling ka naman. Ano po yun? Mishandling ng mga delivery, nabubudol ka, nai-scam ka, expectation versus reality sa online selling, no? Nadaya, nabudol. So, ganun po yun, no? Mataas yung mga fee sa mga pag nag-deliver ka, matagal dumating, hindi mo nakikita yung product. So, ganun po siya. So, the option, napapasukan mong negosyo sa digital world, subscription business. Yan po yun na meron po ang ating royalty. Which, kung decided ka maging affiliate, meron pa tayong rewards. Or gagawin mo yung subscription business. Dito meron tayong tinatawag na rank or level, no, from V1 to V6. Ano ibig sabihin yan? Na pag every rank po, merong rewards, equivalent reward at equivalent number of subscribers. So, ibig sabihin po, kailangan mong mag-build ng community of subscribers, ma'am and sir. Pataas or napopromote ka sa higher rank, tumataas po yung rewards mo. Halimbawa, paano po yan? Nagustuhan mo, naintindihan mo yung Zoom ngayong gabi, kinuha mo yung link sa kaibigan mo sa nag-invite sa'yo dito, nag-activate ka ngayon, meron kang 30 USD, matik po yan sa wallet mo. Yung kaibigan mo ulit, nag-subscribe, 30 USDT, 30 USDT, unlimited po yan. At bawat lahat yan, merong trading capital, meron ka pong 20% of the gas fee. So, kumbaga parang yung capital nila, naging capital mo rin kasi may trading profit ka po. So, matik yan na ikaw ay nag-subscribe, V1 ka na. Paano maging V2? Ikaw to. Sino ba to? Sabihin natin, ito si Ma'am Lisa. Ayan, si Ma'am Lisa. I don't know if you're a subscriber or hindi pa. Let's say, ikaw po ito, Ma'am Lisa. Ikaw po ito. Nawala ang aking pen. Ayan. Ikaw po ito, Ma'am Lisa. V1 ka na. Share mo yung opportunity sa kaibigan mo. V1, si B, si C. So, meron ka ng tatlong V1. Kagaya mo. Yung tatlo na yan, nag-expand pa yan. Siyempre, magugustuhan yan. Umabot ng 17, total of 20. So, tatlong referral, ibig sabihin, tatlong direct na ginamit yung link mo. Tapos yung 17 na to, kahit sa mga link na nila, umabot po ng 20 V1 or 20 subscriber under your community, ikaw po ay V2 na. Ano ang benefits pag V2 ka na?
Ma'am, answer, meron ka pong 40 USDT rewards or 2,000 pesos. Or that is 2-2. 2-2 na yan ngayon. Sa palitan po ng dollar natin. No? 2-2 na po yan. So, meron ka pong 40 USDT at every lahat ng V1 mo, may mga inactivate yan na accounts. Ikaw po ay may 10 USDT or 500 pesos. So, pwedeng isang araw may nag-activate sa'yo, direct 40, plus yung V1 mo na indirect. Pwede kang kumita ng 50 USDT per day. So, not bad to add as a trading capital. Lahat po yan unlimited po. Katulad sa akin, ako ay V2, direct ko si Ma'am Lisa, meron akong 40 USDT. Si Ma'am Lisa may kaibigan at nag-activate. Kahit hindi ko kilala, meron po akong 10 USDT. Yun po ang ibig sabihin niya. So, umabot ka ng 20, V2 ka na. Yun ang benefits ng V2. Plus, you earn 30% of the gas fee. Pag lahat ng V1 mo, nag-trade yan, may trading capital, meron pa akong 30% ng gas fee. Yun po ang kagandahan. Paano maging V3 coach? Yung tatlong kaibigan kanina, nagkaroon din po yan ng 20. So, naging gaya mo rin na V2. So, pag yan na-promote, naging V2 po, at dagdagan mo lang ng dalawang direct mo, ikaw, at umabot ka po ng total of 100, no? 100 subscribers. Ibig sabihin, tatlong V2 plus 95 yan. 3 V2 plus 2 direct, that's 5 plus 95. Ibig sabihin, total magdinet ka ng 100 community of subscribers. Ano po ang benefits? Meron ka na pong 50 USDT na direct, tapos 40% of the gas fee, hindi na po 30. At ang indirect mo, hindi na 500, 1,000 na. So napapansin niyo po, pataas yung rank mo, tumaas na rin yung rewards. So yun po, yung rewards, yung effort mo na pag-share ng kagandahan ng royalty or ng AI, meron kang rewards. Gaya lang din po yan ng Bitcoin, yung mga miners na nagsisecure ng network. Dahil sila po ang nagva-validate ng transaction, naging malinis, naging maayos, naging legal, secured, meron silang Bitcoin. May reward. Ganon din po sa atin dahil pinomote natin siya, meron tayong rewards. Kasi effort yun eh. Hindi madali ang mag-build ng community of subscribers. Kaya binigyan tayo ng ganitong privilege ni Royalty. Yes or yes? Type po dyan. Is it amazing or amazing? Really amazing. Pinapalakpakan po yan. Alright? So yan po, no? Ganun po ang ating benefits ng mga rewards. I-combine nyo po yung mga rewards nyo every time na may rewards. Pag naka-apat ka na, sabihin natin V1 ka lang, 30 times 4 po, bawi ka na po doon sa binitawan mong 120 na subscription na 1 year. Sa 4 na lang na tao. So, mabilis na lang pong ma-achieve ang V4, V5, V6, ipaliwanag yung mga rewards na yan once we achieve V3. So, ganun po. Kahit sa, kahit sa direct na lang or indirect, kahit wag nyo na po isipin yung mga trading profits or indirect profits sa trading. Kahit yun na lang, mag-build ka ng 100 community subscribers. Lahat yan sa'yo. Tapos, ang rank mo, V3 ka na. That is 50 USDT po. Times yun lang kung ilang subscribers meron. Ganun po ang rewards. So, not bad to start establishing, no, or mag-ipon ng trading capital para umabot ng 3 billion at passive ka pagdating ng araw. So, ito po ang kita ng mga taong nag-affiliate. Ibig sabihin, share yung link. No? Once kasi na-activated ka na may link, yung link na yon i-share mo at nagustuhan, nag-activate, dito papasok yan. Halimbawa, noong April 19, nag-activate ako, ayan, may mga gas fee ako. Tapos, noong April 21, may 3 akong kaibigan na nag-activate po. So, that is 90. No? By the way, this is not mine pala. Inako ko lang, no? Para mas maintindihan niyo ng maayos. Sabihin natin sa akin yan, no? 90, 3 kaibigan. So, bawi na ako. Pasok agad yan dun sa wallet ko, 90. Gas fee, gas fee, gas fee. Hanggang sa dumami. Actually, ito po ang account ng taong may trading capital kanina or trading profit na kalahating milyon.
yung profit niya dito, o yung rewards niya dito, ginawa niya pong trading capital. Nagsimula po siya sa activation ng bot, sa subscription. What I cannot promise po is yung guaranteed income. Ang meron lang po dito is potential or average. So, V1 ka pa lang, syempre, wala pa yan. Kasi, ano ka pa lang, meron ka pa lang 30 USDT. Pero pag V2 ka na, pwedeng ganun na po. 20, pag V3, 50, V4, 300 USDT per day, 2,000, so on and so forth. Depende po yan sa time, effort, kung paano mo ginawa ang subscription business. Kung nag-share ka sa maraming tao, then lalampas dyan. Pero kung hindi ka nag-share, wala yan. Maliwanag po. Halimbawa po, itong taong to, shinare niya si Royal Q. No, yung link niya na, bro, Mars, best, meron akong Royal Q or nag-trade ako ng crypto pero ang gamit ko robot. Uy, paano yan? Ito, may link ako. Activate ka lang dyan. Or attend ka ng webinar. So, ito, yung kada ganun niya, umabot siya ng 28 katao. So, ang nag-activate lang dyan, 18, possible yung 10 nag-ipon. So, yung 18 na yan, during that time na screenshot po, umabot na yung 16,000 new subscribers at ang cumulative total profit niya, 69,000 USD. Hindi po ito gawa-gawa, hindi po yan edited. No? Screenshot po yan ng ating builder or ng ating affiliate marketer. So, yung kita niya doon sa pag-build ng community of subscriber, ganito na. Hindi po bababa sa $10,000. Kasi marami na eh. 69,000 ba naman? Yung community of subscribers mo, lahat yan meron ka pong rewards. Lahat yan meron ka pong trading profit. So, imagine po, the income. So, yan po yung tinatawag nating wealth creation. So, yun po. No? Yung tao na yan, ito po, no? Yung kita niya, yung 779. This is INR. I think Indonesia ang may-ari na. Indonesian, if I'm not mistaken. So, yan po ang ano niya, kinita. 38.96 million in peso. So, kung kayo po yung taong nagbibigay ng presyo sa mga pangarap nyo, if 38.96 million is kaya na pong achieve yung mga pangarap nyo, magkabahay, bumili ng lupa, sasakyan. Kung hindi po yan enough, then kayod more. Build more subscribers. Pero kung ito po ay enough na, then Royal Q is the right business for you. Kasi kaya palang ma-achieve. Na-achieve na po ng taong po. So kaya mo rin. All you have to do is build community of subscribers. And another benefits, pag ikaw po ay naka-achieve ng highest rank na V6, lahat po ng V6 ay merong total sharing po ng global profit ni Royal Q. Which is, ito po katulad niya, November 1, araw ng patay, naka-receive siya ng total profit sharing ng 65,000 USDT. Lahat po ng kita, kahit hindi mo community, basta buong kita po ng Royal Q. Pag ikaw ay V6, meron ka po tinatawag na dividend. Sabihin na lang natin shares, no? Share ng profit. So, ganun po kaganda. Tanong niya sa akin, ilan na po ba, coach, ang V6? Ilan? Ilan na po, coach? Tanong niyo po. Wala akong nakikita nag-type Wala yata gusto maging V6 So, ilan na po? 22 pa lang. We have incoming V6 plus 1. Plus ikaw ngayon na nandito sa Zoom. So, isipin niyo po, no? Ganun po ang kitain nyo. Iwan ko lang, bahala na kayo kung anong gagawin nyo sa mga profit po. But this is enough to achieve our dreams. Yun lang po ang masasabi ko. All you have to do is take calculated risk. Hindi yung risk lang ng risk na puro talo. Dapat yung risk na may panalo po. Alright? So, ganun po, kaganda. Specific po ba yung goals natin dito sa Royal Q kung ito po ang hahatawin natin na negosyo? Of course. Kasi V2 lang 20 na eh. Very specific. 20 lang ang i-achieve mo. Measurable. Of course, kasi may law of leverage. You have to duplicate yung taong subscriber mo. Hanap ka ng katulad mo. Yung ikaw, duplicate mo yung 20 mo na subscriber.
Sila na yung gagawa ng effort mo na ginawa mo before. Attainable po ba? Achievable yan, coach? Opo. 20 subscribers, V2. Meron po tayo ditong coach na 2 months lang. Na-break ka agad, naging V2. Big sabihin, nakahanap ka agad ng 20 ka subscribers, nakabuild ng community of 20 na subscribers. That is Coach Alvin, if you are here, type number 1,000. No? Congratulate po natin. Bihira lang po ang tao makakagawa niyan. Realistic ba yan, Coach Patty? Numbers game nga eh. All you have to do, build subscriber, number of subscriber. No? Si Globe, si D2, 6.2 million lang. Kasi bago pa lang yan na internet provider or SIM card provider. Pero magkano na po ang kinikita niya? Yung 6.2 million na subscriber niya, mag-load lang yan at avail ng mga internet or other services niya. Passive na rin yung income niya dito per day. 6.2 million kaagad yun. Kung nag-load ng peso na pang-text. Ganon din po ang mangyayari sa inyo. Maraming robot na i-create na subscriber. Time-bounded, may deadline. Hanggang V6 lang po tayo. Kung gusto mo maging 7, mag-create ka ng V7 mo. Pero hanggang V6 lang po tayo. After V6, wala ka na pong gagawin. Pahinga ka na po, mag-retire ka na sa business. That is something you can pamana sa mga anak mo, apo mo. Yun na po yun. No? Now, let me tell you sa lahat po ng aspiring na maging V6, bakit po kailangan nahatawin natin si Royal Cube? Extend lang po ako ng ilang oras. No? Extend lang po ako ng ilang oras sa inyo. Ito po ang pinapakita ko sa inyong chart na magiging basihan nyo po sa pagtitake ng action. Ito po ang screenshot sa trading view. Lahat po ba kilala yung trading view? Nung galaw or presyo po ng Bitcoin. Remember, yung halving po is next year. Ang ating coach na si Sir Rupert Paracasam V5 from Malaysia, ito po, tandaan natin, dito po siya nagsimula, April 2021. In 8 months, na-achieve niya po yung V5. V5 or V4 if I'm not mistaken. And ilang months na-achieve niya po yung V5. Ganon ka-focus, hindi mapipigilan ang taong may pangarap. So April ng 2021, pumasok siya. Ibig sabihin, a year after halving po yan. Ibig sabihin, bull run. Matunog, maingay ang mundo ng crypto. Okay? Makinig po kayo, Ma'am and Sir, 37 po tayo nandito sa Zoom. Dapat maintindihan po ninyo, no? Pumasok siya, matunog ang crypto, nagulat siya, maraming naghaw. Sir, paano po ba yan? Gusto kong magkaroon ng crypto, gusto kong mag-profit. Matunog sa social media, kahit balikan nyo. Yung year 2021, matunog ang Bitcoin. Walang ibang post, Bitcoin, Bitcoin, may profit today, may profit today. So, nang pumasok siya, bull run, tingnan niyo yung market, ito po yun. Ayan, kaya ang bilis niyang nagkaroon ng maraming subscriber. V5 kaagad. So, ang presyo po niyan, ang price ng BTC dyan, 57. At umabot pa dito noong November 21, ito po yung pinaka-all-time high ng Bitcoin, $69,000 per BTC. Ito po ang galaw ng market ng time na yun. At kami po, pumasok na, bandang dito na. No? Bandang dito na po, no? Sabi natin yung pagbaba na ng market. Ibig sabihin, bear market na yan. So, mahirap sa atin na pag bear market, maghanap ng subscriber kasi ang mindset ng tao, pag walang galaw yung Bitcoin, yung crypto, hindi ako pa-profit yan, bear market kasi mababa yung market. So, mahirap mag-convince ng tao. So, ganun po, no? Kung ano ang nangyari dito, ganun po ang mangyayari sa darating po na 2025. April 2025. Pakatandaan po ninyo yan. Ano po ang bottom line ko dito? Ma'am and Sir, kung kayo po ay magiging affiliate marketer po namin. Nawala Ayan, kung kayo po ay magiging affiliate marketer namin. All you have to do, kung wala kang trading capital, promote the business. Tama po, subscriber. Ang gagawin nyo po is share the link. Position ka na ngayon na mag-build ng maraming subscriber. Kung ikaw po ay V1,
Build ka ng maraming subscriber, 20, damihan mo. Pag dating ng 20, Vito ka na, never mind. Pag Vito ka na, umabot ka na ng, pag Vito 20, V3 ka na, umabot ka ng 100. Ibig sabihin, pagdating ng 2025 or bull run next year ng April 2024, matunog po ang Bitcoin. Maingay sa social media. Ibig sabihin, pag maingay, marami nang maku-curious. Ganun po ang behavior ng tao, nagpa-panic buying. Kung marami pong papasok sa mundo ng crypto, paano yung mga walang alam? Ang option po dyan, sir ma'am, mag-AI kayo. Kasi kung mapamanual kayo, hindi na mabe-benefit yung movement ng market. Nakikita kayo. Mag-aaral pa nga kayo eh. And it takes 6 months para mag-aral. Paano ka na maka-benefit? Ipagbaba na ng market, wala, nag-graduate ka, bear market na. So pag ngayon pa lang po, nakabuild ka na ng 100 subscribers, pagdating ng 2024 April, sino po ang kikita? Ikaw na 100 subscribers o yung kaibigan mo na 10 lang yung subscriber? Sino po ang maraming mapupromotan or maraming malalapitan? Ikaw. Kasi kahit sa Quezon City, may tao kang subscriber, sa Makati, meron ka, sa Rizal, sa Bulacan, Batangas, meron ka. Royal Q, marami nang nag-offer sa akin yan Matry nga yan. Kanino ka nakalink yung link na yun? Kung what if sa'yo yun? Yun po ang kagandahan. Pagdating ng 2025, ikaw po panis B6, B5. Sabi natin D5 na lang. D5 na lang po. Kasi marami pong subscriber. Paramihan po ng subscriber ang labanan natin. Kasi po, pagdating ng halving, hindi ka po makikinabang sa galaw ng market sa movement ng BTC na papalo po ng 100K. Wala ka namang nilagay na capital dyan. Real talk po tayo. Tama po? Probably, if naka-accumulate ka or may ino-hold kang altcoin, pwede pa. Pero nung kumita ng malaki, wala na, X na yan. Kaya ang option mo, mag-affiliate. Pagdating po ng next na halving year, year 2028, or sabihin natin, kung ikaw ay V6 na ng 2026, 2025, pagdating niya ng araw na yan, yung taon na yan, kaya mo nang bumili ng isang Bitcoin. Kahit pa sabihin natin 5 million ang value niyan pagdating. Kasi kumikita ka na, ang kita po ng V6, ma'am and sir, 500 per day. Nagets po? Na-overwhelm po ba kayo? It's okay. Normal po yan. Ganon din po ako, narindang din. Pero nung na-meet namin si Sir Rupert, nahawakan namin yung tao, nakapagpa-picture kami. Pinakita yung mga profit niya. Hindi pang hype but to inspire. And this is my presentation trivia to you na ganun po ang mangyayari sa mundo po ng crypto next year. Kaya ganun na lang po, kahataw na hataw ang ating mga affiliate marketer. Possible po yan kasi nagawa po ng ating coach. Meron po tayong mga coach dito, V3 na. Ibig sabihin, 100 subscriber. Pag by the end of December, paano pag yung 100 naging 200 na? Ibig sabihin, siya yung kikita ng malaki. Kasi nga, siya yung maraming subscriber, maraming mamimessage sa mga tao niya, royalty. Pag ako, 10 lang, wala, talo ako. Tama po, hindi ako mag-a-achieve ng higher rank. Kung sa 2025 ka palang gagalaw, hindi na, aabutan mo na ang bear market. Tama po. Kasi nga, sabi ko, yung cycle, mauulit lang. Tama po. So, it's too late for you. Aantayin mo yung 2028 na halving ulit. Wala na. Yung 2028 na yan, yung batch namin, mayaman na. Own it, claim it, na magiging mayaman ka. Kung ikaw po ay breadwinner ng pamilya mo, break the cycle, the generational trauma. Tatak nyo po sa mga sarili ninyo na sana ako na po ang magiging milyonaryo sa pamilya. Ako na ang tatapos sa kahirapan namin. Tama po, no? I-own nyo na po yun. Yun po ang something na masishare ko sa inyo. Pagdating ng halving, tataas po ang market cap ng Bitcoin, tataas yung trading volume ng Bitcoin at ibang altcoins, tataas yung adoption, maraming corporations na adapt, makikita ng gobyerno ibang bansa. Actually, Thailand at Latin America and other countries po, planong i-regulate illegal tender ang Bitcoin. Pilipinas, kailan ba? Yun yung tanong, no?
Are you excited for the next halving? Are you all prepared for the next halving? Prepared ka ba? Kung hindi, goodbye. Char. Ayan, kung ready ka or hindi ka pa ready, maging ready ka na kasi nakita mo na to. Ito na po yung opportunity. Naintindihan po? Ito na po yung opportunity. Focus po to build community subscribers, never mind the rank, kasi money will follow. Makikita nyo na lang, unlimited 40 USDT, 50 USDT. Masarap po pag ganun. Na hindi ka na gigising, isipin mo kung saan ka kukuha ng pangkain mo, pambili ng bigas. Doon na lang po tayo sa pang-araw-araw natin na gastusin. Bayad ng kuryente, kahit yun na lang. May tawid lang natin yan, di ba? Masarap po sa pakiramdam na hindi na natin iniisip. Di ba? Na meron akong perang pagkukuha, pag na-hospital ako, walang problema, ay pambayad. Tama po? So that is the biggest trivia na na-share ko po sa inyo. Kahit hindi po royalty, ibang community, tanungin nyo. Magbo-boom po ang crypto market. Nag-boom na nga po ngayon. Dami na nga nag-scammer eh. Tinetake na nga po yung advantage ng December kasi maraming pera yung tao, may bonus. Isipin nyo, yung scammer, nag-adapt na rin, tinake advantage yung galaw ng market. Tayo pa kaya na legal ang ginagawa natin? Totoong negosyo ang ginagawa natin. Nag-i-educate pa tayo, nakakasabay pa tayo sa innovation. Kayo na po ang mag-isip. Alright? So sabi nga dito, sabi ng isang V6 natin, yung may-ari ng account na ito, yung kanina na kumita ng malaki, nagsimula sa subscription tapos nakapaglabas ng trading capital, yung trading capital galing sa reward. Sabi niya, my life has changed 360 degrees. 360 degrees po. Ganun po, nabago yung buhay niya. So, ano siya, kumbaga, na-achieve niya yung mga pangarap niya. Wealth freedom, time freedom. Hindi naman pag V6 ka, V5 ka na, forever ka akong mag-mentor. Forever ako yung nakikita niyo sa webinar, di ba? May ibang mga new generation na mga coaches, na mga mentors. Kami, we will retire early. Tayo pong nandito na sasabay po sa amin. We will retire early. Mga Gen Z po natin, 17 years old, they will retire early at the age of 25, 23. No? So, paano po yan, Coach Pat? Again, to be part of the community, you have to subscribe. Activate your robot, 120. Wala na lang po yan. Huwag niyong pilitin kung wala po ang trading capital. But if you are diskumpiyado, na kumikita ba talaga ang robot, sige po, maglabas kayo ng kapital. Maglabas kayo. At may transaction fee lang po yan from Huobi to Royal Cube. Total of 241 yung ilalabas nyo. Pero kung wala po yan, ito lang po, 120 lang. That is around 7K in peso. Marami na pong 7K na lumipas sa atin. Sino po ang mga employed dito? Nakailang cut-off na po tayo ng kita ng 7K. Saan po napupunta? December na po ngayon, maraming bonus. May 13-month, 14-month, 16-month pay. Saan po napupunta? Back to normal po tayo after New Year. Mapapaisip na naman tayo. Saan ba napunta yung bonus ko? Dapat pala nilagay ko na sa negosyo. Di sana tumubo, di ba? Isa atin, gastos tayo ng gastos. And if we retire, pag tayo po ay nasa empleyado or sa employment, after we retire, ang isipin natin, anong gagawin mo? May tanong sa'yo, anong gagawin mo after you retire? Wala, magdinegosyo. Anong gagawin mo sa retirement fund mo? Magdinegosyo. Eh, ang tanong dyan, 65 years old ka na or 60 years old pag nag-retire ka. Papasukin mo ang negosyo. Anong alam mo sa negosyo? Eh, ang alam mo nga dito, empleyado lang. More on corporate management ang alam mo dyan. Pagsunod sa boss. Eh, ang business po, sarili yan. You have to stood by yourself. Gawin ang negosyo mag-isa. Pag nag-fail yung negosyo mong papasukin, may energy ka pa para gawin ang negosyo. Wala na, 70 years old ka na yan. After 5 years, nag-fail, wala ka ng energy. Magkakasakit ka pa niyan due to aging. Mga sakit natin, pag matanda tayo, magkakasakit tayo. Yung retirement fund mo, mapupunta na po sa gamot, hospital bills, sa gastos pang araw-araw. Real talk po yan. Totoo po yung nangyayari. Yan po ang cycle ng buhay. Yan po tinatawag na rat race. No? Yun po ang pinopoint out po namin dito. To wake you up
at break the cycle of rat race. Kaya po, 5% lang, sabi ni Robert Kiyosaki, ay naging wealthy. At 95% nasa rat race. Will you be part of the 5% or 95%? Kayo na po ang bahala. Kayo na pong bahala, naman sir. Alright? So, ganun po, start first with subscription. Ako po, nagsimula ako sa subscription. Mga rewards na naipon ko, ginawa kong trading capital. Mga coaches dito, nagsimula sa mga ganyan. Wala nga akong 120, na additional 120 pang trading capital. Isa ko po din yan. May iba din akong gagastusan. Diba? So, magsimula ako dito. Share ko lang sa friend ko. Wala namang masama pag nag-share. Diba? Ikaw nga, mahilig kang mag-share sa chismis. Wala kang pinapatamaan, ha? Bilis na yan ng chismis, eh. Diba? Ang i-share mo, yung opportunity, wag yung chismis. Ang i-share mo, wag yung siraan yung ibang tao. Ang i-share mo, opportunity, negosyo. Paano umunlad yung tao. Ang i-share mo, self-development, paano mag-grow. Diba? Wag yung mga kung ano-anong lang. Yung taong, yung share mo, yung something nakakatulong. Dami nang problema yung tao. Dinagdagan ka. Parang ganun lang po. No? So, to be part of our community, ito pong community namin, Team Eternals. Ito ang kagandahan naman, sir. Hindi mo po gagawin yung business na mag-isa. Meron po tayong support system. Lahat po dito, 41 na po tayo. Iba't iba po ang background natin. May nakapagtapos, may hindi. May marunong sa pagbenta-benta or pag-invite-invite na hindi talaga marunong. May iba-iba yung skills, no? Iba-iba, hindi marunong mag-ano. Pero lahat po yan, pag part ka ng community, tuturuan po kayo. Kasi ang skills po, natuturo, natatransfer. Pero yung attitude, hindi po nababago yan. Kung ganyan ka na, ganyan ka na. No? So, dito po ang skills, ang kaganda, natuturo po yan. At we provide free trainings, affiliate trading orientation. Once you subscribe, ito po ang next. I-onboard ka. Ano ba ang next step once na ako ay subscriber? Dito po ituturo. Itong webinar ko, hindi nyo po lahat maintindihan yan. Kaya ipapaintindi po yan ng mas malalim. Tuturo po namin yung pinaka-konsepto ng business. May mga tao po dito sa loob ng ating Zoom na wala pa talagang idea sa pinaka-konsepto ng negosyo. Dahil nasanay po tayo sa employment, pagtatrabaho. So we have to change the mindset ng isang negosyante. So lahat po yan, papaintindi. How to build community of traders. Kung gusto mo mga traders lang, pwede po. Pwedeng traders lang. Kasi whether we like it or not, dalawa pong ating customer. Traders at mga marketers. How to achieve higher rank, yan po, tuturuan po kayo. How to earn big through subscription, tuturuan po kayo. At ito po ang community na ito. So we have this international training called Road to V6. The version 1 is pumunta kami ng Kuala Lumpur, Malaysia last October 14. Ito po kami. Kasama ko yung mga coaches and ibang mga builders po from across the globe. Sa Asia lang pala. Philippines, Malaysia, Brunei, meron pa ditong, I think, Indonesia, something iba ng mga Asian nang nandiyan, nakasama natin. At 40 days later, pumunta po dito ang ating coach na V5 at nag-conduct po ng event sa Mandaluyong last November 25 po, no? At ito po, nag-conduct ng Road to V6 number 2. Naka-receive kami ng Bitcoin, commemorative Bitcoin, yan po hawak namin. At ito po, nagkapag-picture po tayo. Ayan. Yan po sila, no? Ang ating mga future V6. Patay po yung mga present dito sa ating Zoom, na present din po sa ating Road to V6. Ng time na to, type V6, here I come. Yan po ang ating mga magigiting na mga committee ng event na ito. Ayan, nakapag-picture pa. Kasi kailangan mo i-attract eh. Ayan, may mga pangwaki-waki din tayong picture. Mga gwapo at magaganda po at mababait ang ating mga coach dito. Yan, walang rank. No. Yun po. Ano ang gagawin? In 3 simple steps, get the link sa nagdala po sa inyo dito sa Zoom, create an account, download the app. Bakit may link po? Part po ng security natin yan na hindi nyo po ma-download ang mga fake at mga web mga app na may mga phishing scam po, no?
mga fake apps. So, kasi sa Play Store, may mga Royal Q na ginagaya po si Royal Q, no? Baka ma-download nyo, pag nag-direct kayo sa Play Store, ma-download nyo yung fake app. So, mabilis lang kasi mag-create ng app. Kung ikaw ay developer, mabilis lang. So, dito, para ma-download nyo po ang legit, at hindi kayo mapunta sa company, kunin nyo po yung link ng nagdala sa inyo dito sa Zoom. Then, register and fund your Royal Q. 120 po yan, TRC20. And activate. Matic, V1 ka na. Tapos pag V1 ka na, attend more trainings, work it out on how to get 20 subscribers. That's your first step towards V6. Yan. So, ito lang po, no? Always remember your dreams won't adjust for you to achieve them. It is you will adjust to achieve your dreams. This is very self-explanatory po, no? Wala po akong sinasabi na sa negosyong gagawin natin, matik, wala kayong gagawin. I mean, sa negosyong gagawin natin, kailangan may gagawin po kayo. Yun na yung mag-build ng community. Hindi po ito yung chill-chill lang, aten-aten lang ng Zoom, wala. Hindi po mangyayari yung pinapangarap ng sasakyan. Bahay, wala po yun. So, kailangan mong magtrabaho. Sabi nga ni Chinkitan, kung papasok ka nga lang din sa negosyo, piliin mo yung negosyo na patok, na relevant, na makasabay ka sa innovation. Hindi ka matulad ni Nokia or ni Kodak. So, kailangan mong sumabay. Sakto sa atin na sa blockchain na, nasa crypto na, nakasabay na tayo. Darating ang araw, magiging legal tender ang crypto, meron ka na. Nakapag-accumulate ka na. So, innovation. At sabi niya, pag nakahanap ka na ganung negosyo, aralin mo. O, paano mo aralin? Attend more trainings. Bakit mo aralin? Para hindi ka malugi. Pag naaral mo, lalago at lalago ang negosyo. Tama? Tama. Alright? So, sabi nga po ni Mark Zuckerberg, don't miss the opportunity. No, nothing is more expensive than a missed opportunity. Ito naman lahat ang gusto natin. Lahat po yun gusto natin. No, si Mark Zuckerberg, sinimulan ng Facebook, nag-invite siya ng 5 tao doon sa dorm niya. Pero ang dumating, 2 lang. Yung 2 na yun, si Dustin at si Eduardo, yun na yung naging kasama niyang billionaire. At sila na po ang nagmamayari ng Meta. Tsaka yung ibang like WhatsApp, Instagram, Threads, yan po ay under kay Mark Zuckerberg. So, kailangan mo mag-take ng action, mga kung gusto natin yan. No? So, open your mind to the possibilities. Baka yung taong nagdala sa inyo dito sa Zoom, siya pala yung naging instrumento. Baka ikaw rin matagal ka na naghanap ng opportunity. Marami nang kumatok, hindi mo lang binuksan. No? So, buksan mo rin pag may time. Diba? Yun po, no? So, again, this has been your speaker po. My name is Patty Candole. I am being your speaker for the night. So, mag-iwan lang po ako ng kataga. Lagi ko nire-remind sa community ko, sa mga subscriber ko po. Continuous learning, aral lang po tayo. Aral ng aral. Lalo at ang industry natin ay malawak. Tapos, take action. Action na consistent. No? Consistent, tuloy-tuloy. Walang palya. Yan po yung magiging formula nyo. Road to V6. Big sabihin, success.